Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video nito guys, pag-uusapan lang natin yung mga in-screen kong stock. So ito yung watch list natin ngayong week na to. So check natin to kasi ito, tinitingnan ko din kasi to may mga momentum na. So baka makatulong din sa inyo, no? So share na lang din tayo sa mga idea lalo na dun sa group chat natin. So sa usapan na rin natin tong mga stock na tong in-screen. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click Positional Traders PH. Lalo-lalo tong sa playlist guys. So dito sa playlist guys, nilagay ko na lang dito. Check nyo lang kung paano ko in-execute yung mga trades ko dito guys, no? So sa my earnings or losses in stock market, no? So itong buy signal lesson guys, dinidiscuss ko dyan yung uptrend, sideways downtrend. So nasa buy signal rin tayo ngayon, sa uptrend na rin tayo. So check mo itong uptrend signal. So dinidiscuss ko dyan yung cut loss, entry point at 6 point, tsaka yung risk management. So check nyo lang dito guys. At saka rin din dito sa breakout pattern. So halos karamihan kasi nakikita natin mga stock. So nagkakaroon ng mga breakout. So ito guys, check nyo lang itong breakout pattern. So para may guiding kayo. Ayan guys. At saka itong ibang lesson na to guys na um, nilagay kong mga lesson. So ito, check nyo lang itong mga lesson. Alam kong guys, may i-share ako sa inyo kahit maliit na information lang, at least makatulong man lang. At dito sa bounce play ko guys, check nyo lang kung sakaling naglalaro kayo ng bounce play or kung may plano kayo. So check nyo lang din dito guys, additional information lang din. So ayan guys, so huwag nyo kalimutan i-like ang aking uh, YouTube channel, Positional Traders PH, lalo sa mga newbie sa stock market. Maraming salamat guys. So, ganun din dito guys sa ating Positional Traders PH sa Facebook page. Pwede kayong mag-message dito regarding stock. So, kung bago ka lang din or new, wala ka pang masyadong information regarding sa stock market, kung anong nangyayari doon, info ka lang dito. So, karamihan nag-message sa akin dito, mga bago lang din sa stock market. At saka yung, just in case yung mga naiipit kayo kung ano bang kailangan gawin para maayos yung pagkalos nyo. So, libre naman dito guys. So, idea lang binibigay ko kung paano nyo aayusin yung portfolio nyo just in case na naipit kayo. Ayan guys, no? So, check nyo lang yun guys. So, huwag nyo kalimutan guys yung ating call Financial Traders and Investors group. So, marami na tayong mga kasama dito. So, pwede kayo dito, mag-post. So, open to sa mga vlogger para alam natin yung mga information. So, halos lahat naman yung pinapanood natin. So, pinapanood ko din yung mga vlog na yan. So, at least may mga information din kasi sila na alam natin makakatulong din. So, bakit nagbablog yan? Dahil sa mga information na at least makakuha tayo ng information regarding stock na hindi nami-miss natin, no? So, ayan guys. So, pwede kayo mag-post dyan. Simulan natin dito sa ating unang stock kay AL, LHC. Ayan guys, no? So, net foreign. So, panay-panay yung pasok ng net foreign nito guys. Ayan guys, no? So, kaya tinitingnan ko din to si ALHSC. Ang ganun din dito sa yung MACD ang iniintay lang natin to. So, kapag nagkaroon ng magandang momentum, nag-shift ng momentum, so, nagkaroon ng sign of reversal, gaganda na to si ALHSC. So, sa ngayon, more on position lang dito. Kita nyo ito, 57 yung RSI nito guys. So, sana dito, pagdating dito sa part nito na 56, mag-bounce kasi ilang beses nag-bounce yun dyan, no? Sa 56, sana mag-bounce ulit guys dito sa 56 level. So, dito more on position trade lang. So, buy near 3 pesos. Kapag close below 3 pesos, abang na lang kayo dito sa breakout. Itong breakout na tong around 2.90 o 2.91. So, yan ang mga dapat mo abangan. Ngayon, kapag lumusot pa dyan, dito sa part na to, 2.75 mga abang. So, ayan. So, yan muna yung ang position natin kay ELHC. Kung sakaling may hawak ka dito at naipit ka dyan sa taas, dapat mga ganito. Dahil nakikita ko dito, solid na yung 3 pesos, ilang beses na retest yung 3 pesos ang candle. So, hindi na siya nagdi-dip below 3 pesos. So, kung naipit ka dyan, pwede ka mag-position mag-add ulit ng average sa 3 pesos lang. Ayun. So, yung EMA 21 natin, naka-alalay lang dito. So, ayan guys, no? So, ELHC, makaabang-abang din to. Next natin si AXLM.
Ito, EXLM. So, kasama to sa mga in-screen ko. Check ito, maganda ko yung EXLM. Meron na kasi mga buyback oh. Dati wala naman itong mga buyback si EXLM. Last ilang months na, 27 days. So, kailan lang siya nagsimula ng mga buyback. So, wala pa 2 buwan to. 2 months ago, 3 months. So, ayan, tingnan natin. Ayan, so wala pang 3 months. So, itong nagustuhan ko kay EXLM dahil may mga buyback. So, check niyo kung bakit may buyback guys. No? So, bullish na bullish yung MACD. Yung RSI nito, ayan. So, 75. So, ang history niya, 84. Ayan, 84 ang history niya. At saka yung yung net foreign nito, tinitingnan ko guys. So, lagi may laman. Net foreign ayo. Lagi may laman. Mga net foreign. Ayan, net foreign. Laging pumapasok. Panay yung pasok ng net foreign. So, check nyo lang guys. So, dito tayo sa technical. Dito, ang pinakamaganda dito kay EXLM, buy near 3.64. Tapos, dyan, kapag nabasag yung 3 point, kasi breakout to sa 3.64 eh. Or around 3.64 hanggang 3.7. Yan, breakout yan. So, buy ka near 3.64. Kapag nabasag yan, check nga natin yung pivot retracement nito para just in case may idea tayo. Sa pivot retracement, so ang abang mo 3.4. Kapag nag-close below 3.64, abang ka malapit sa 3.4. So yan ang tas nandun din yung EMA 21 natin nakaabang sa level ng 3.4. So saktong-sakto, no? So maganda yung pasok ng ng pivot retracement sa kanya. So 3.1 kapag nabasag yung 3.64. Ngayon kapag hindi, buy ka lang near 3.64. Ang unang target mo dyan, 4.2. So, ang return sa iyo sa 4.2, just in case nag-entry ka by Monday, so meron pang 10%. So, next target mo, yung 4.9 o yung 4.5. Ayan, 17%. Just in case bumaba, so ang risk mo dito sa 3.64, so 4.47%. Ayan. So, ayan lang muna guys. Tapos susunod, balikan na lang natin yung continuation kapag angat ulit to si EXLM. So, more on position lang muna to si EXLM. So, ang ganda ng correction niya doon sa 3.64. Next natin si BDO. So, BDO. So, BDO, check nga natin. Ito. So, net foreign ito. Tingnan natin yung mga net foreign ito kung may mga pumasok pa. So, may lumabas siya last trade, last Friday. Pero no Thursday, may malaki-laki din yung pumasok sa kanya, 38. No? So, ayan guys, manage na lang natin. So, mas maganda laging may pumapasok na MACD bullish. Ayan. RSI, check natin. RSI nito maganda 67. So, tinitingnan natin dito sa RSI, magkaroon ng breakout dito. Ayan. So, nagkaroon ng breakout dito sa RSI niya. Ayan nga, lumabas na ng unti yung sa RSI, no, yung downtrend na channel. So, ito, ang maganda dito, may dividend to. Ang dividend niya by December 17. So, malaki-laki din to, 0.30. Ayan, si BDO. So, ang ganda ng correction nito ni BDO actually. Ayan, no? Check natin yung pivot retracement. So, gamitan natin. Sakto-sakto yung correction niya. Sakto nga yung correction. Bumaba siya ng 0.382 ng pivot retracement. Tapos, actually, yung yung up niya simula sa pinaka-bottom sa 5 bottom to eh. So 31% yung up niya. Hindi 27.9% yung up niya. Tapos nagkaroon siya ng correction, no. Nag-below siya so gumawa siya ng higher low. Ayan, no. So nag-down lang siya ng 9.70%. So ayan guys, so buying near just in case. Ito kasi yung iniintay mo dito yung breakout dito. Ang up nito around 111.3
0.1. So ayan, yung mga ganyang itong inaabangan mo dapat dito yung breakout. Just in case nagkaroon ng breakout dito sa dating high, so magkakaroon ulit siya ng higher high. So yun ang aabangan mo na breakout dito kay BDO. Kawan natin ito, ayan. Coconut channel to. So yun ang dapat inaabangan dito kay BDO guys. Yung higher high na yan. Ayan no. Kawan natin channel. Ayan. Ayan no. So ayun ang ginagawa yan guys. So kitang-kita. So gawan mo siya ng channel ganyan higher high o kaya higher low. Pwede rin naman dito, tirik na tirik kasi kapag higher low kung kinuha. So ayan guys no. So buy near 105. Pag lumapit sa 105 kuha lang. Pero kung long term ka naman, kunin mo lang to si BDO kasi ang maganda dito kay BDO, maganda ang balik sa nito, yung reward sa nito eh kapag hinold mo siya ng matagal. Ito kasi ang tinitingnan ko dito, unang-una dito muna sa part na to sa 137. Ayan. Titingnan mo natin sa 137. Next na tinitingnan natin dito sa around 150. Ayan. So ito guys, kapag inold mo siya ng matagal-tagal. Example, bumili ka lang ngayon ay by Monday, kung ang target mo itong 136 area, so may return sayang 23%. So yung next target, kapag nagkaroon ng breakout dito sa may 114, so magkakaroon, ito ang next target mo yung pangalawa, 37.06%. So kung kaya mo siya i-hold ng matagal. So maganda naman ito magbigay ng dividendo si BDO 0.30, 0.30, 2.30, ano pa ito. So halos 0.30 ang binibigay lagi, guys, no. So tatlong dividendo 4, 5. So halos 0.30 lang taga binibigay niya base dito. Every third quarter ata to eh. 2020, ayan. Ayan. So ayun nga, every third quarter nagbibigay ng 0.30. Malaki din to 0.30, 0.6, 0.6 1.2 1 pesos and 2 cents no sa loob ng isang taon. So ayan guys. So kung long term ka naman, hold mo lang to si BDO. So maganda naman breakout ang hinihintay natin dito, breakout sa 1110, 1111.10, tsaka breakout sa 114.19. So yan ang kaabang-abang kay BDO. So tapos dapat yung breakout, kailangan meron tayong malakas na volume. Ayan. So next natin si dito. So dito so ang net profit nito, ayan, so lagi may pumapasok na net profit. So breakout kasi to guys. So MACD nito bullish sa bullish, kita mo naman. So ito yung mga diniscuss natin last sa watch list. So regarding dito na kailangan mabasag yung 7 pesos. So nabasag nga yung 7 pesos. So ito yung pinaka-critical kasi. Yung bodega mo kasi dapat dito below 7 pesos. Yung dito sa area na malapit sa 6.11, 6.3, lalo-lalo itong momentum na to. Ito nagkaroon ng momentum. So dapat ito yung mga magagandang pasok mo sa tatlong candle na yan na tuloy-tuloy at saka nasa ilalim na yung EMA 10 at saka 5. So ayan. So dapat dito nakapasok ka na dito sa ang low nito 6.47, high 6.69. Ayan. So dapat nakapasok ka na dyan. Tapos pagdating ng 7, pagkaroon ng breakout ng 7, additional na lang. So ang next additional mo na lang dito, mag-add ka na kapag nabasag yung 8 pesos. Itong 807 ba to? Ang high nito. Ayan, kapag nabasag yung 805, yan yung mag-add ka na lang. Or kapag nagkaroon ulit ng basag dito sa 6.65, pwede rin to kasi nagkaroon ng correction dapat. So baka tingnan natin to, crucial din kasi by Monday kung babasagin ba to. Mag-high pa ba siya dito sa around 7.64, dapat just in case mag-high pa to sa mag-close above 7.64, mas gaganda to si Dido. Pero kapag hindi mag-close to above, mag-close yung candle below dito sa 7.64, possible baka mag-consolidation lang dito malapit sa 7 pesos. So ayan lang ang tinitingnan natin kay dito. So
So, yung bodega natin dito, so below 7, dapat na may bodega na kayo. Tapos, ang next yung breakout, additional lang din yun. Or, para makasigurado kayo, additional na lang, mabasag tong 8 pesos na to. So, ayan guys, so hold nyo lang to. So, bullish na bullish to si dito. Base sa mga indicator ito. So, moving average, 100, 250. So, ayan, so crossover pa ng 50 at saka 200. Ayan. So, bullish na bullish to. So, next natin guys, ang tinitingnan pala natin dito, additional information kay dito. Ayan guys, titingnan natin. Itong 50, yung dito sa 8.65. Ayan. So ito yung titingnan natin. Ang ganda ng closing niya sa 7 pesos sa weekly chart. Ayan guys, no. So itong crucial din dito, ayan no. Itong level nito 7.9. Ayan, crucial din 'yan. Kapag nakalusot niya sa 7.9, so ito naman next crucial 8.6 or 8.65. Ano bang high nito? 8.62. Ayan, yan mga crucial dyan. So, kailangan ma-break na yan para magkaroon ng all-time high na talaga. So, ayan. So, ito kasi yung previous na 15 pesos at saka 16 pesos yata yun o 19 pesos. Ano na yun guys? So, napakatagal na nun. Siguro naman nakapag-sell na yung mga tao nun dati. So, ito yung kaabang-abang kayo dito kaya maganda siya i-hold. So, hold lang kapag kaya nyo. Pero kapag kung ang plano nyo is i-hold nyo siya na matagal, okay yan. So, ito yan ang matagal na to guys, oh. Yan, oh. Tagal na to. Ang nipis lang nito, so nasa 16 pesos. No, 16 pesos yan guys. So, kaya naman, yan, kaya butasin yan. So, itong next, na to, 17 pesos, oh. So, ayan. So, manage lang natin yung risk natin dito. Kapag planuhin mo maigi yung trade plan mo kayo dito para hindi ka napopomo. Next natin si DNL. DNL may lumabas pala na foreign to. Malaki-laki din, no? So, laki-laki din yung lumabas, no? Nag-take profit na rin tapos ng mga malalaking volume na pumasok. Pero maliit pa lamang kung titingnan mo yung ratio. Ito, 13M. Ito, katapat nito. So, wala pa. So, 23M nga din. May mga natira pa. So, ang gusto ko dito kay DNL, ito, malapit na mag-crossover. So, ang nito, RSI nito, ayan. So, 71. May momentum talaga. Grabe, bullish na bullish. So, tinitingnan natin dito kung yung trend. Yan. So, nabasag niyo yung trend, no? So, ganun din dito. Sana magtuloy-tuloy na yan nung nabasag niyo yung trend na yan. Lumabas na siya sa downtrend ng RSI. So, pagdating sa price movement ni DNL, buy near 7.3. Ayan. Buy near 7.3. Ang next target mo, itong 8.32. Yan, 8.32. So, 9% yan. So, yan ang mga magandang buy and hold mo lang si DNL. So, next target mo ulit, katapos nung first target, pwedeng yung 9.7. So, ayan. So, ingat lang, risk management lang tayo dito sa pagbabay. So, buy in tranches lang. So, buy near 7.3. Ang ganda ng breakout niya dito kung naabangan nyo. Ito, yung gumawa siya ng box. So, ito yung mga tinitingnan dapat guys kapag just in case na ito yung mga box na to. So, kapag sa tingin nyo hindi na bumababa yung presyo dyan sa 6.92, kinukuha nyo na lang dapat. Nagpo-position na kayo dyan. Tapos itong 7.3, dalawang beses na niretest yung 7.3, bago siya tumaas, ayan, dapat kumukuha kayo ng mga ganyan. Tinitingnan nyo lagi yung pagkuha ng position lagi, kung sakaling wala kayong position. Kasi ang magandang position talaga dito, yung breakout dito sa 6.18. Ayan, no, yung breakout sa 6.18. Kung meron kang nakuha dito sa breakout na to, ito dapat yung inaabangan nyo. Up ka na dapat ng 23% o 22%. So, ayan guys, no? So, yan ang mga abangan nyo. Breakout dapat mga abangan nyo. So, ayan guys. So, buy near 7.3. Kapag nag-close below 7.3, kuha sa 6.92. Next natin si green. Ayan. So, ito si green, ang ganda ng ng ganda ng konso.
nagkaroon siya ng konso na maganda-ganda. So, check natin net foreign. So, ayan, ang laki ng net foreign na pumasok na to, 11.8 M. So, maliit lang yung mga lumabas. MACD, so, abutin pa to mga 3 days just in case mga ganitong style. So, mga ganyan, no? So, isa, dalawa, inabot. Kaya lang. So, ayan. So, nakapag-charge tayo agad. So, mukhang, ayan. MACD, ayan, may momentum pero wala pang sign of reversal. So, ito ang tinitingnan natin dito. So, dahil ito, nagkaroon siya ng break dito, ayan. Ayan, so lumabas pero bumabalik ulit siya, no? Pero ang maganda sa kanya kay Green, bumabalik, nagba-bounce na talaga siya dito sa 48. Sa 48 level na yan, nagba-bounce talaga siya diyan, ayun, no? 48. So, pangalawang bounce niya yan, dito lumusot lang siya. So, dito nag-bounce siya dito sa around 46. Ito, umangat siya, nasa 48 yung bounce. So, actually maganda to long term si Green kasi maganda yung ano niya, fundamental. Check niyo yung ano nito, yung kay Mr. Fernando Martinez, yung review niya dito sa fundamental niya, no, ni Green. So, ayan. So, maganda yung trend line niya, uptrend talaga. Suwabing-suwabe. So, buy near 2.56. So, maganda to. Yung tinatawag ko kanina, box. Gumagawa siya ng box dito, no? So, hanggat nandiyan pa lang siya sa box, buy lang ng buy. Ayan. So, ang ganda pa ng RSI niya, mababa pa. Oh, nasa 55 lang. Kayang-kaya. So, magandang position lang to kay Green. So, check niyo yung ano nito, yung fundamental, buy near 2.56. Tapos, ang first target nito, maganda yung hold talaga to. Just in case meron kayong hawak nito, hold nyo na lang. So, unang target dito, just in case wala kang planong i-hold siya, ito. Unang target, loading pa. Teka lang guys. Ayan. Unang target sa 2.91 o 2.9. So, 9.2% yan. So, mabagal ng net ko. Or mabagal yung PC ko. Grabe. So, next target, 3.36. So, 26% yan guys, no? So, yan ang mga magandang iniintay mo kay Green. Kaya maganda siya i-hold. Ito ang consolidation na to. Maganda to guys. Kung mapapansin mo, gumagawa siya lagi ng box bago siya umakyat. Ayan guys, no? Aralin nyo maigi yung mga box na pattern na yan na bago umakyat. Ayan. Maganda yung mga consolidation niya talaga. Mabagal lang talaga ito si Green. Pero kita mo naman, suwabe-suwabe. Ilan up na nito? From bottom, sabi natin dito lang sa 0.76. Oh. Grabe, oh. So, 258%. Kung diyan mo nakuha sa 0.76, paano kung nag-dip ka pa? Grabe to. Sa 0.66 is 300% na. Grabe yan. Times 3 na yung pera mo. So, ang tinitingnan natin dito, overall kay yung breakout dito sa 3.36 o 3.4, mga ganyan kay Green. So, titingnan mo dito yung guys, yung return sa'yo na maganda. Pag ito binili mo, sige. Ayan guys, no? Yan ang tinitingnan ko kay Green. Yung kapag nabasag niya na itong 3 point level na to. 3.53. So, yun ang tinitingnan ko kay Green. So, tingin mo siya ng at least mga 1 year from now. So, hanggat yung trend line, hindi siya nababasag, buy lang or hold mo lang. Ganon. Next natin si Holcim. Si Holcim, so net foreign, tingnan natin. So, may mga lumabas din, may mga pumasok na, pero panay-panay yung 4 na araw. So, lumabas yung net foreign. So, MACD nito maganda para sa akin, ayan, no? So, crossover na ng MACD. So, RSI nito,
Ayan. So 68 na. So ang ganda na ng ang ganda ng labas ni dito. Ayan no. Just in case ayan yung mga ganito. Lumabas siya diyan no. Na-breakout yung downtrend sa RSI. Tapos yung RSI niya nabasag yung downtrend, nasa siya, resistance siya ng 7.4. So 7.3 nag-close siya. So sana magtuloy-tuloy na to si Holcim. Ito tinitingnan natin kay Holcim. Buy and hold lang to. So dahil na 6.43, yan. Unang target mo ito. Yan, so 9.95. So may return na 34.08%. Yan guys. So ngayon, ang cut loss mo dito kay Holcim, kapag nag-close 6.34, ayan, 6.37, sell agad yan. No, kasi kapag napag-close, breakout kasi yan dito sa 6.37. So, down ka ng 14%. So, kailangan, tulad niyan, dapat nakakabili ka sa mga dip. Ngayon, dahil tranches buy ka lang dito para maliit lang yung position mo muna. So, buy near 7.43. Kapag nag-close below 7.4, kapag nag-close below 7.4, buy near 6.37. So, yan ang yung return muna. So, 34% yan guys kapag inold mo si Holcim. So, ang ganda ng volume niya pa ng huli. O, ayan, above average yung volume niya. 4.6 ang volume. Next natin si MBT. Ayan. MBT. So, net po, magsipaglabasan din to. Ayan. Tingnan natin. So, panay-panay yung labas na net foreign nito, no? So, sana magbalik-balik na to para just in case. So, bullish na bullish yung MACD. Price, RSI, so 69. So, ang tinitingnan natin dito ang kaabang-abang kay, MBT, yung mabasag to na RSI, yung resistant niya dito sa RSI na to. So, kapag para mawala na siya dun sa pagiging niya, sa bearish niya ng RSI. So nasa downtrend yung niya. So RSI mabasag na sana yon para just in case maganda yung momentum. So pagdating naman sa price movement, ito napaka-importante kasi may price movement. Ang una mong titingnan lagi guys sa stock, yung price movement, pangalawa yung volume, third na lang yung mga yung mga indicator. Kaso nga lang yung mga indicator na tulad ng RSI, tinitingnan lang din natin yan sa mga divergence, no. So ang gusto ko dito kay MBT, so ilang beses natin na-discuss to sa breakout, itong 36.36, kung nag-hold ka pa rin, so meron ka rin na 41%. So ayan, congratulations guys sa mga nakapanood ng breakout doon sa topic ko na breakout. So na-discuss pa natin itong ng 36.36. So kung na-hold mo to, meron ka ng 41%. Ayan guys, no? So, pangalawang breakout, kaya ka dapat inuhold mo na lang dito yung mga ganito, lalo na mga blue chip din naman to, 19% yan guys. So maganda naman magbigay ng dividend si MBT, ayan, piso ganda-ganda, mas maganda, hindi, piso ba, so every year ata to, mas malaki pa si BDO pala. Pero okay naman to kasi ang price nito maliit naman nasa pa lang 51, magkano na ba si BDO? So, check na lang yung price ni BDO kaya MBT, compare nyo lang. Ito, piso naman ang binibigay ng dividendo Ayan, check natin to. Baka meron pala. Ayan. So, unang target mo dito. So, breakout ang tinitingnan natin dito kay MBT. Ayan. Yan. So, unang target mo dito kung wala kang position, itong level na to. So, 59 o 60 pesos. So, around 15%. Ayan, 15%. So, 15% up. So, okay na rin yan. So, next natin dyan, pag nagkaroon ng breakout dyan, at nabasag itong resistant din ng isa ito sa part ng bagal lang unit So close talaga siya dito sa isang So yung itong box na to, so possible ang sideways dito sa 61.12. Ayan.
So ilan to? 18%. Ayan, 18%. Tapos ito yung basag niya dito sa part na to, ayan. So 64. Ayan. Yan ang mga tinitingnan mo muna guys, yung mga target. So ayan, so 25%. So ito ang maganda dito yung breakout. Ito mga kaabang-abang dito. Kung aabot, guys, no, kung aabot lang dito sa 68 pesos. Ito yung kaabang-abang. Ito magandang resistance na to. Kapag nabasag 'yan, magkakaroon ka ng breakout dito sa loob ng ano to, 1 year. 1 year na ano na breakout. So yan ang mga kaabang-abang ka MBT. So maganda position lang din to si ano si MBT. So breakout dito sa ano, sa breakout dito sa gap up ang inaabangan mo yung mabasag tong 51.59. So nasa 51.45 na siya. So kung may hawak ka na nito mga existing, hold mo na lang to. So ayan, ang ganda, laki ng volume. So sana mag-hold siya above 51.59. So ayan, so may mga plano mga long term kay MBT, so blue chip naman 'yan. Ayan. Next natin si nickel. So kay nickel, ang nagustuhan ko dito kay nickel, yung ano, yung net foreign na to guys, no. So kita mo ang laki ng mga foreign buy. Kita mo to, 71. Tapos ang lumabas lang, ito lang ang lumabas. So anong meron? Ang tanong diyan, anong meron si nickel? Bakit ang pumapasok ang lalaki 71, ito pa to. Kailan to? October. So ito pa may lumabas, may pumasok pa ulit na 6.95 M. May pumasok na naman ulit nung nakaraan na 33. Ano meron kay nickel? Bakit lagi may mga foreign buy na malalaki? Yung mga katanungan. Yung MACD niya, bullish na bullish guys, no? So ang ganda ng momentum ng MACD. RSI nito, ayan, nasa level siya ng 75, no? Ang gusto ko dito kay ano, kay nickel na break niya yung downtrend niya sa RSI. Ayan, no, lumabas siya, oh. So ayan guys, no? So may history pa naman dito mataas na RSI si nickel, check natin. Ayan, no? So nasa level ng 87. So nasa 75 pa lang din tayo. Ayan. So price movement tayo kay nickel. Ayan. So breakout to sa 5 pesos guys, no? Si nickel. Kita naman natin dito na bullish tong stock na to. Ayan. So yan yung trend line, no? So yan ang tinitingnan natin ng trend line kay nickel. Tapos after niyan, ito pang isang trend line na to. Ayan. So hangga't hindi nababasag yung trend line na yan, ano lang yan, naka-hold lang. So ang pinaka-idea kasi dito kay nickel guys, kapag nag-close below 5 pesos, buy near dito sa 4.47 o 4.5. Ayan, yun ang abang. Kapag nag-close below 5 pesos, 4.5 ang abang. Kasi ang maganda dito kay nickel guys, ang titingnan niyo dito guys, yung ano, yung sa 5 years ano niya, consolidation niya. Ayan. Ayan guys, so kitang-kita mo yung breakout dito sa 5 pesos area. Itong kaabang-abang kay ano kay nickel. So isa sa mga tinitingnan ko bakit yung mga net foreign nito bumibili dahil siguro dito sa di pa natin alam yung catalyst nito guys, kung may catalyst ba talaga to. Ang tinitingnan lang natin dito based sa chart itong ano niya breakout niya sa 5 years. Ayan. Unang resistance niya dito, ang tinitingnan ko sa 5 after 5 pesos na to. 5 yan. Itong level na to. Yan. So 5.25, 5.3. Yan unang resistance 5.3. So 5.89% yan. So napakaliit lang din yan. Ang next resistance niyan, itong level. Itong area na to. Yan. So around 6.44 or 6.45. Ayan. Ayan guys, no? So 23% up yan.
Ito ang kagandang inaabangan ko din kay nickel eh, yung breakout na yun na 5 pesos kasi ibang usapan na yan guys. Kasi ito, kung napansin niyo yung mga vlog ko regarding kay nickel din, yung head and shoulder ito. So nagkaroon siya ng head and shoulder tapos nagkaroon siya ng mirror dito sa kabila. Kita mo to, kinopya niya lang tong kabilang to. Kaso manipis lang tong kabila na to, pero pagdating dito sa right side, makapal na. So ang ganda ng breakout niya sa 5 pesos. So yun yung inaabang-abangan yung mga dapat pinepestuan yung mga breakout. Ayan guys. So ano niya lang, manage nyo lang yung risk nyo, buy on tranches lang. So next natin si RSI. RCI pala, si RCI, RSI. RCI. Ayan. Dapat na ba tayo? So, 4 na lang. Ayan. So, RCI, kita mo to, dati walang bumibili masyadong net foreign ito. Kita may pumasok ng 15M. So, MACD, ayan. So, sign of reversal na rin. RSI nito, so ang ganda ng RSI, sumusunod lang sa price movement. Kopyang-kopya lang, oh. Ayan, oh. RSI nito nasa 62. So, ilang beses ko ito na-discuss guys, yung dito sa may, malapit pa lang, dito pa lang sa mga 1.23, na-discuss ko na to. So, kung may hawak ka dito, hold mo na lang. Masi-shake out ka talaga dito nung nag-close below 1.3 kasi breakout yung 1.3. Tapos nagkaroon ka ng shakeout, nag-close ng 1.29. So, mapapasell ka talaga eh. So, dito, ayun, no? Tapos dito, confirmation candle, actually doji eh. Ang close nito 1.3, ang open nito 1.1. Ito, ang open nito 1.30. So halos doji yung tapos nagkaroon ng confirmation na bullish candle. Ang abangan mo lang dito yung breakout dito sa 136 area hanggang or breakout dito sa moving average 200. Yung moving average 200 nito around 1.38. Yun ang kaabang-abang dito kay Rojas. So actually ito kung titingnan mo to, yung niya, itong actually ito, June to eh. No? June, ito pa yung price niya. Ang ganda pa ng price niya ng June, no? Ayan. Tapos yung April niya, itong tumaas pa nga siya, oh. Ayan naman inaabangan yung, kung kaya mo i-hold naman to si RCI. Ayan. So, ayan. Yung sa 1.9 na to. So, 40% din yan, guys. Yun ang kaabang-abang kay RCI kung kaya mo siyang i-hold. So, maliit lang yung risk-reward mo. Kasi sabi natin, kung ang target mo is itong 1.9, yung 40%, ang risk reward mo first, kapag nag-close below 1.3, sell, tapos abang ka dito sa 1.2. Ngayon, kung kaya mo naman, matibay talaga yung mo, yung mahigpit ka talaga, hindi pa nababasag yung 1.19 o 1.2, yan ang risk reward mo, 11%. Ang gain mo naman 40%. So ayan, kung kaya mo siya i-hold. Pero kung may average ka na below 1.3, hold mo na lang to kasi ang ganda ng niya, ng pwesto. So abangan mo yung TP mo dito malapit sa 1.9 yung unang target mo. Maganda. So kung mapapansin mo dito noong January, ayan ito. Maganda performance pala nito ni RCI. So, bago magkaroon ng COVID, ang ganda pa ng price niya, oh. Pataas pa talaga siya last year. Tumataas talaga siya last year. Kitang-kita niyo naman, no. Tumataas talaga siya last year. So, yan ang unang mong TP, 1.9, and second is yung 2.28. Ang return sa'yo, yung sa second target price, yan. So, 68.83% yan, guys, no. So, ang next target mo after ng first TP, ayan. Kung kaya mo naman i-hold. So, next natin si SCC, ayan. So, wag natin kalimutan yung thumbs up natin, guys. Maraming salamat. SCC natin yung may net foreign buy, ayan. So, may net foreign siya na 1.84. So, MACD bullish. RSI nito, ayan. So, ano to, overbought na to, 70 point something.
So, tinitingnan lang natin dito, yung tulad ng discuss ko lagi, itong part na to, kung kaya mo siyang i-hold na matagal, ang tawag, unang tipi mo dito kasi, itong, ano, 19.20. Yan ang unang, tapos ang kaabang-abang dito, kaya ito, tulad ng sinasabi nga ni Winning Trade, nakator, ayan, yun, no. So, nagkakaroon siya ng plug, tinatawag din, no, tor, o yung plug. So, ayan, ang kabang-abang dito, yung basag dito sa 14.47 o 14.5. Ayan. So, ano yan, nasa 6% up to. Yan, mga 6%. Ayan, 6% kailangan. Kailangan mabasag tong 14.47 para magkaroon ng magandang breakout. Kasi ito, breakout dito sa una, kita mo naman, niretest niya, nag-up siya, tapos niretest niya. So ito, gumagawa ulit siya ng plug, so gumagawa ulit ng base para bumasag ng resistance dito sa 14.47. So kung kaya mo naman siyang i-hold ng matagal, ayan, no? So yun ang reward sa'yo, yung 40% balik. So maganda rin ang dividend nito, 1.25, ang baba pa ng price. So nung March siya nagbigay, no? Check natin check na lang yung history ng dividendo ni SCC. Kung every ano ba siya, every 6 months siya nagbibigay or every quarter. So sa tingin ko every ano to, every year, kung ganyan. Tingnan natin dito. March, every year nga kasi March din to nagbigay yung nakaraan. No? So 1.25. Tapos ito 1.25. So maganda rin naman, i-hold mo lang din siya. By March, magbibigay ulit siya ng dividendo. So 40% yung return sa iyo, guys, no? So manage nyo lang yung risk. Just in case nag-hold ka, just in case mag-retest ulit sa 12 pesos, so magne-negative ka lang ng 11.89%. So pero kung long term ka naman at nakakabili ka dito malapit sa 12 pesos or below 12 pesos, hold mo na lang yan. So antay lang ng dividendo. Ayan lang guys, simple lang natin yung binabasa natin sa sa SCC. Next natin SMC. Ayan. SMC. So net foreign, wala tayong makitang pumapasok, no? So bullish pa rin yung MACD. Ayan, RSI, check natin. So, overbought 75 pero galing sa bounce, no? Hindi na siya nag-dip ng 70. Tingnan natin, may dividendo pala to by December 23. So, before your ex-date na makabili ka na. Itong maganda dito, ang nagustuhan ko lang dito kaya, no, gumawa siya ng di ba, ng Tor or gumawa siya ng plug tapos nagkaroon ng basag. So, ayan. So, ang mga ganito, kapag nakakita na kayo ng mga ganitong stock na nagkakaroon ng mga plug, bibili ka lang dito sa mga dip sa 132, ayan. So, habang bumababa, 132 ang bili or 1.30, ayan ang bili. So, ang target mo dito kay San Miguel, itong unang target mo dito kung bibili mo to. Nagahang pa. Ayan. So, ito, 1.51. Unang target mo dyan. So, from current price, 138. Ayan. So, 151. So, mayroon 9%. 9% na return. So, ang risk mo dito, just in case bumili ka dyan, so, 1:1. So, grabe. Medyo dapat dito ka taga bumibili sa mga, sa nagkaroon ng dito, pagbasag dito sa resistant dito sa level na to. Ayan. So ayan guys, manage nyo lang yung risk nyo dito kay SMC kung just in case kunin nyo to. Kasi 1:1 to eh. Pero kung titiyan mo naman siya in long term, sa breakout, dapat ito sa 1.80. So, ito ang titingnan mo dito sa breakout dito sa 1.80. Yung level na yan. Ayan, 1.80. So, kapag gumawa ka, kapag matitiyan mo siya in at least buy and hold mo lang to. Ayan. Gahanga. 30%. Ayan, oh. So, ang gain possible, 30% ang risk mo.
9%. Ayan, kung titingnan mo siya ng at least mga minimum 6 months, buy and hold mo lang. So, ayan guys, manage nyo lang yung risk kay SMC. So, abang-abang kayo dun sa breakout. Next natin, SPC. So, SPC, bullish na bullish to, MACD. Ayan guys, no? So, kita mo yung MACD, bullish na bullish. May net po ay na pumasok na 914. So, ayan. So, RSI nito 60. 60.9. Check natin to. Ayan na, yung breakout. Ito tinitingnan ko yung breakout dito guys. Oh. Ayan, no? Ang ganda ng breakout niya ng resistance, ng RSI niya. So, itong kaabang-abang dito kasi ang high nito is 52-week high, 11.30. Ito yung guys, no? So, gagawa ulit ng panibago itong resist ng 52-week high just in case mabasag tong 11.30. Ito ang gustong-gusto ko dito guys, yung nagkakaroon ng bottom, no? So, kung meron kang nakakuha ka dito sa 10.3, hold mo na lang to. Kasi maganda na to eh. Gagawa ulit ng panibagong all-time high ito. So, 7.22% up ka na. So, ayan. So, hold mo lang kung meron ka nito. Ngayon, ang ano mo lang dito, buy ka lang ni 11.06. So, kailangan mag-close above lagi siya ng 11.6. Ngayon, kapag hindi siya mag-close above 11.06, abang-abang ka dito sa 10.6. Yan. Or kapag nagkakaroon ng dip ng buntot, ayan yung candlestick dyan ang bili. Or dito na taga sa 10.6 para medyo safe ka, malapit sa 10.3. So, kasi dapat ito nakikita na agad to dito sa buy on 10.3. So breakout din yan eh, yung level na yan. So niretest lang yung breakout dito sa kabila. Ayan no. So kung gusto mo, kung maglalaro ka ng mga 52-week high, buy near 10.5. So ayan, kapag gaganda lalo to si SPC kapag nag-close above 11.06. Ayan. Actually, ang ganda talaga nito. Naabang-abang ko nang din pa naman to si SPC na to. So, kaso nga lang, hindi lahat talaga guys makukuha mo na stock. So, namimili lang din ako ng stock. So, isa lang din sa mga option ko. Just in case walang magagandang stock na bilhin, pwede na rin to si SPC na bilhin. Yun ang mga choice ko. Bakit tinitingnan ko yung mga watchlist ko. So, kapag wala magandang option, pwede mo na itong bilhin to. Ang ganda ng app niya, 37% na. So, from consolidation, ang haba. So, last tayo, STI. Ayan. Last natin, STI. STI, maganda yung MACD nito guys. Ayan, no? So, sign of reversal na. So, parang pinilit. Hindi lang alam kung pinilit to. So, biglang ano yung MACD kasi eh. Tingnan natin yung MACD. Ay, hindi naman. Akala ko sign of ano na to, pinilit. So, ito maganda kay nasa ano kasi, parang larong mga penny stock, no? So, breakout ito, yung breakout dapat ito, yung breakout dito sa part na to, sa 0.042. Ayan yung breakout. So, ang unang target mo dito, kapag nakabili ka dito sa part na to, ayan. So, unang target mo 15% up. So, 0.52 resistance. Ang second resistance nito, ayan, 0.65. Ayan. So, 25% from first TP mo. So, current price, 44% up yan. Ayan guys, no? Ang risk mo dito kay STI, itong kapag bumalik siya ulit dito. Ayan. So, dapat nakabili 11% to. So, halos SMC din to. So, ito dapat yung tinignan nyo dito guys, yung breakout dito sa 0.4250. Yun dapat ang inabangan nyo dito. Ang ganda pa ng volume. May dividendo pala to eh. So, 0.0037 by December 2022.
dapat makabili ka before December 22. Ayan guys, no? So buy near ano lang to, buy near dito sa breakout sa 0.42. So manage nyo lang yung risk nyo dito kay no, kay STI. So maganda to i-hold. So ito muna, return naman 15%. So kung may hawak ka dito malapit sa 0.38 39.39, so ayan, hold mo na lang si STI. So manage nyo lang yan guys, no? So break ano to, crossover ng 200 at saka 50. So pang long term, maganda to i-long term si STI dahil crossover ng 200 at saka 50. So ayan guys, I hope guys may na-share ako sa inyong idea sa video na to. So huwag niyo kalimutan yung thumbs up at saka maraming salamat guys.